Okay, good day everyone. So today we'll be discussing all about chemical tribology. So or iChem for our finals for the first year 2020 for this year 2023. Okay, so let's start. So first we have fundamentals of fluid flow. So what is fluid? So a substance that has no fixed shape like a gas or a liquid. So there are different phases of fluid which are the liquids, gases, and plasma. So kahit yung mga gases, fluid din yun kasi nagfo-flow sila. And yung plasma din. Okay, so there are three properties of fluid. First, we have the viscosity. Second, the surface tension and density. So, viscosity, so ito yung lapot or yung labnaw ng ating liquid. So, is a measure of fluid's resistance to flow. So, mas malapot, mas mababa yung, mas mataas yung viscosity. And then, mas labnaw, mas mababa yung viscosity niya. Okay, next, we have the surface tension. So, ito yung, surface tension is the tendency of the surface of a liquid to behave like a stretched elastic membrane. So, parang, for example, yung, ano ba? Yung perdible or yung, tawag doon, pin or ano man tawag doon. So, or yung barko mismo. So, di ba yung barko is kaya niyang lumutang sa tubig dahil yan sa buoyancy. And then, meron din kasing surface tension yung fluid. So, ano pa? Yung perdible o yung pangsungkit natin ng mga seashells, yun. Yung pangsungkit na yun, pag dahan-dahan mo siyang ilagay sa tubig na naka-flat, so, pwede siyang lumutang. Kasi may surface tension yung tubig na kaya yung molecules niya is hindi siya magiging elastic membrane lang siya and then lulutang yung metal doon sa itaas niya. Pero pag bigla mong binagsak, syempre hindi kakayanin nung surface tension niya yun, so lulubog yung metal. Okay, next. We have the density. So density is the mass per unit volume. So usually, yung mga fluid natin is kino-compare yung density niya or tulad ng tubig, it has a density of 1,000 kg per cubic meter. So, while yung dagat naman, mas mataas yung density niya kaysa sa tubig. Kaya pag lumalangoy ka sa dagat, kaysa sa tubig, so mas madali kang mapapagod pag sa dagat ka, sa tubig ka lumalangoy sa fresh water kaysa sa salt water or sa dagat. So, density of a fluid is defined as its mass per unit volume and indicates its resistance to an accelerating force. Okay, next. Okay, we have here a simple manometer. So, usually, yung manometer natin, ginagamit natin sa pag-check. For example, so, nakikita natin ito sa picture. Meron tayong P1 and then P2. For example, yung P1 is inilagay mo sa inlet ng cooler and then yung P2 is nakalagay naman sa outlet ng cooler. So, pag yung cooler mo malinis pa, so, yung pressure sa inlet, parehas lang sa pressure ng outlet. So yung liquid dito, magpapantay lang yan. Pero pag sa katagalan, magiging dudumi at dudumi yung ating cooler or yung heat exchanger natin. So tataas at tataas yung pressure sa inlet kasi hindi na makakapasok yung pressure palabas kasi madumi na. So pag madumi na yung cooler natin, so mas mataas na yung pressure ng inlet kaysa sa outlet. And then, magiging ganito yung liquid niya. Ibig sabihin, pag hindi na pantay yung liquid, ibig sabihin may problema na. So, barado na siguro yung cooler mo or madumi na siya. Okay? Pwede rin itong gamitin sa filter.
So, yung difference ng pressure ng inlet ng filter at ng outlet ng filter, pag mataas na yung differential pressure niya, using the manometer, so yun, ibig sabihin, madumi na yung filter. Okay, next. There are two types of flow. We have the laminar flow and the turbulent flow. So, kung makita din sa picture, yung laminar flow, smooth yung flow niya. So, hindi nagkakabanggaan yung mga liquids or molecules kasi maganda yung flow. While yung turbulent flow naman is medyo nagbabanggaan na yung mga molecules, maaring nagkaroon na ng dumi dyan, or yung so maraming mga pwedeng nangyari bakit nagka-turbulent dyan. Okay, either yung pump mo nagbibigay ng turbulent flow kasi barado na siya or madumi na siya, or baka yung pipe mo is nagbe-bend or lumiliit, lumalaki, so nagkakaroon ng turbulent flow. Pero pag walang problema, okay lahat, laminar flow, mas maganda yung laminar flow. So mas less yung resistance, mas less yung banggaan, so mas less yung traffic. Parang ganun. Okay? Parang turbulent flow, parang yung traffic lang dito sa Pilipinas. Okay, next. So, ito yung because of turbulent flow, nagkakaroon tayo ng energy losses. So, maraming sources of energy loss. Isa na yung turbulent flow. Pangalawa, we have the frictional loss. Pag medyo mataas na yung friction sa loob, baka may ang tawag doon, baka may mga dumi na sa tubo mo, so nagkakaroon tayo ng frictional loss. Na pang mga energy loss, meron tayong losses in the fitting. For example, yung fitting mo is from galing sa isang tubo, lumipat, papunta siya sa isang elbow, o papunta siya dito, T. Yan. So, yung pressure dito, for example, dito nang galing sa left side, papunta doon sa right side, mahati na siya. So, may pupunta sa gitna, may pupunta sa right side. So, yun, nagkakaroon ng losses. Pag ganito, pag may mga valve sa ating linyada, so sa pipes natin, may mga valve. Siyempre, yung valve, may restriction yun. Depende kung fully open ba yung valve mo, half open ba, or fully or naka-close siya. Pag naka-close, siyempre, walang flow. So, magkakaroon tayo ng losses sa pressure or sa energy. Okay? Next, we have the enlargement loss. So, galing sa maliit, biglang lumaki yung tubo. So, syempre, nagkaka-loss ng pressure, nagkaka-loss ng energy. And then, minsan, contraction loss. Pag galing sa malaki, biglang lumiit. So, naiipit yung liquid mo or fluid mo. So, nagkakaroon tayo ng energy loss. Okay, so, yun. Okay na tayo sa fluid. So, now, we will go to, ano ba yung mga fluid na pwedeng gamitin sa barko? So, we have the fuel oil and lube oil. So, dun tayo focus kasi tapos na tayo sa water or sa boiler water and sa cooling water. Tapos na tayo dun. So, we will focus now on fuel and lube oil. Okay, now, let's go to the next slide. So, there are three classifications of crude petroleum. So, meron tayong light, intermediate, and heavy. So, yung light, ito yung mga medyo malinis na oil, medyo malabnaw na. So, ito, nakikita natin dito, meron tayong API or American Petroleum Institute. So, sila yung nag-measure ng classification ng oil kung nasa ng crude petroleum, kung nasa light ba siya, intermediate or heavy. So pag medyo malabnaw, medyo light pa siya, ito 31, more than 31, and then pag 31 to 22, intermediate siya. And then yung heavy pataas na o pababa. So 22 pababa. So medyo heavy na yan. Heavy petroleum na yan. So based on viscosity yan, ito. So mayroon tayo ang viscosity or specific gravity pala. So, meron tayong specific gravity ng oil. So, nandito yung mga mabibigat. Mas mabigat yung specific gravity. Mas malapit na siya mag 1,000. So, yan. So, heavy oil yan. Pag medyo magaan-gaan na, medium oil. And then, light na siya dito sa baba.
And then yung mga gases, yun na yung LNG and CNG, mga gas na yan. Okay, so bumababa yung specific gravity, gumagaan din yung oil or yung specific, yung API niya, nagbabago din. Okay, next, what are the chemical composition of petroleum? So these are the usual percentage. So depende na yan sa kung saan nanggaling yung fuel, baka mas marumi doon sa saan ba? Sa India or sa saan ba 'yun? For example, so kung i-compare ito yung China, yung Singapore, or kung sa Brazil kumuha ng fuel, magkakaiba sila ng percentage ng or composition. So usually, meron tayong sa loob ng petroleum natin, meron tayong carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, and other metals. So usually, yung mga metals niya, maliliit lang yan. So, meron tayong carbon, so 83 to 87%, hydrogen 10 to 14%, nitrogen 0.1 to 2%, so medyo maliit lang, oxygen 0.1 to 1.5%, sulfur 0.5 to 6%, and other metals. So, usually yung nasusunog natin or yung energy na ginagawa yung energy ng fuel, so galing yun sa hydrogen, and then yung usok, carbon. So pag hindi maganda yung fuel air mixture mo, nagkakaroon tayo ng carbon dioxide or carbon monoxide, kaya yun minsan maitim yung usok ng fuel natin. And then nitrogen, pag medyo mataas yung nitrogen at sulfur mo, nagkakaroon tayo ng mga pollutants sa air. So, para ma-lessen natin yung pollutants sa air na yon, so, kailangan natin yang i-neutralize or kailangan meron tayong gawin para hindi yan maging nitrogen oxide or sulfur oxide. And then, yung carbon pala, para hindi siya magkaroon ng carbon dioxide or carbon monoxide masyado, especially carbon monoxide which is toxic. So, kailangan tama yung combination natin carbon and nung fuel and the air ratio. And then other metals naman, para matanggal yan, so meron tayong purifier on board. Okay, so fuel is used for 4 main purposes. So these are the usual uses of fuel. Although marami talagang uses yung fuel, pero ito na lang dito lang muna tayo focus sa 4 main purposes. So first, we have for transportation, yung magamit at sasakyan, motor, bicycle, ano ba. So, gumagamit yan ng fuel para mapatakbo natin. So, transportation. Next, for manufacturing. So, may mga machines na need ng fuel para tumakbo para during manufacturing, mas mabilis yung mag-manufacture natin ng mga products. Next, for heating and cooling buildings. So, yung mga aircon natin, need yun ng mga generators. Or yung kuryente natin sa bahay, need yun ng mga generators. So, yung aircon, so is used for heating and cooling buildings. Lastly, generating electricity to run machines and appliances. So sa bahay, kailangan din ng kuryente. So minsan yung mga taga-supply natin ng kuryente is meron silang mga generators na nagsusupply ng kuryente para sa mga bahay-bahay. Although meron naman tayong mga machineries na natural, like the wind turbine, natural silang nag-generate ng electricity, pero meron din tayong mga diesel engine na nag-generate din ng electricity or generators. Okay, next we have the classification of fuel. So there are 2 primary and secondary. So first, we have the natural. Ito yung nakukuha natin sa nature. And we have the derived. Ito yung mga dumaan na ng manufacturing or binago na ng tao. Okay, so first, from the natural, there are the solid, liquid, and gas. So sa solid, meron tayong mga kahoy, lignite, vitamin, coal, and dung. So yan, pwede yung gawing fuel to create combustion or fire. Next, we have from the liquid, we have the crude oil and the vegetable oil. Usually, nasa
Siyempre, natural yan. Yung crude oil nasa ilalim ng lupa na kukuha natin. Yung vegetable oil naman is from plants. Okay? And for the gaseous, we have the natural gas. So, meron tayong LNG, liquefied natural gas. So, natural gas yun, galing din yun sa ilalim ng lupa. Yung mga singaw ng, may mga singaw na pwedeng gawing fuel. Next, we have for the secondary or derived, we have solid, we have coke, and charcoal. So, yung charcoal naman, siyempre, nagsusunog tayo ng kahoy para gawing charcoal. Okay? And for liquid, we have the tar, kerosene, diesel, petrol, synthetic gasoline. So, yung mga liquid na yon is galing yun sa crude oil na dinerive na dinaan sa processing para maging ganon. Para maging diesel, maging gasoline. Or petrol. And then for the gaseous, we have the coal gas, water gas, biogas, producer gas, LPG. So, yung LPG na ginagamit natin pagluluto sa stove. So, yun, LPG yun. So, it's also part of the classification of fuel. Next, characteristics of good fuel. Actually, marami talagang characteristics yung good fuel. Pero, focus na lang tayo dito sa 6 na to. First, it must be readily available. So, anong gamit ng fuel kung hindi mo rin basta-basta makukuha kung saan-saan. Diba? Kung orderin mo pa yun, then darating pa sa after 1 year, so useless din. So, tulad ng mga motor. So, may gasolinahan lang dyan sa gilid, sa sunod na block. So, mabilis lang, readily available siya. Next, low cost. So, mas mura, syempre, mas accessible sa atin. Mas maganda, syempre. Ikaw pa naman. Okay? So, pag nagmamahal yung gasoline at fuel, so, parang hindi na siya good fuel. Ano ba yun? Next, we have easy to store and transport. Syempre, so kung mahirapan ka rin pala mag-store and transport dun sa fuel, hindi mo rin yun basta-basta magagamit. Diba? Okay, next. Orange, high calorific value. So, more energy can be generated from it. So, mas mataas yung calorific value, mas marami yung energy ma-produce mo, so mas sulit yung fuel mo. Okay, next, should not pollute. So, syempre, pag nagiging pollution na siya, nagiging toxic na siya sa environment and toxic din sa mga tao, so wag mo nang gamiting fuel yan. So, it should not pollute. So, kung umusok yan, kailangan may gawin ka para hindi na yan umusok. And lastly, low content of non-combustible matter. So, less residue. So, like for example, pag mataas yung carbon yan, so, hindi maganda kasi pangit na yung usok niyan. Or kung marami yung ash content, so marami siyang natitirang mga buhangin, so nakakasira ng makina, so pangit na fuel yun. Diba? So those are the main characteristics of good fuel. Okay, next. So paano ba natin ginagawa yung mga gasoline, diesel? So ganito yan. So dadaan siya ng distillation process of fuel. So una, yung crude oil na galing sa ilalim ng lupa, is dadaan siya ng heater. So, iinitin siya. And then, sa fractioning column, ito, syempre, yung mas mabibigat, babagsak. And then, yung mas magaan, aangat, syempre. So, usually, yung mga bibigat, yung bitumen. Yung bitumen na yon is yun yung ginagawa nating kalsada. Yung maitim na kalsada. Diba? Bitumen yun. Galing yon sa crude oil. And then, yung medyo magaan kaysa sa bitumen, yun yung mga heavy fuel oil. So, yun yung usual gamit sa barko. Bakit? Kasi una, mataas yung calorific value niya. Pangalawa is, napakamura niya. Kasi parang patapon na siya. Pero nagamit pa siya sa barko. Okay, next, we have the lubricating oil. So, ito yung mga ginagamit na pang lubrication sa mga engine natin or sa mga, saan ba yung nilagyan natin ng langis? Yung mga kadena ng motor, bike, lalagyan niya ng langis para mag-lubricate, para hindi madaling masira, and other parts of the engine. Next, usual, nandito yung lubricating oil, yung mineral oil, nandito rin.
Ewan ko kung, kasi mineral oil yung ginagamit sa um, mga efficacent oil. So, hindi ko sure kung galing ba dito yun, yung mineral oil na yun. Or baka galing yun sa nature. Natural na mineral oil. Next, we have here the diesel. So, mas magaan kasi yung gasoline kaysa diesel. So, diesel, we have kerosene. So, yung kerosene, yung jet fuel na gamit sa aeroplano. Yung pag bumibili tayo, pabili ng gas. So, yun, kerosene yun. Next is the naphtha. So, naphtha is for chemicals naman. Petrol or gasoline for cars and motorcycles. And others is yung mga LPG, LNG, or LPG. Yun yung ginagawa sa mga bottled gas. Or yung butane, pwede rin. Bottled gas din yun. So, yun yung ganito. Dito nanggaling yung mga fuel na yan mula sa crude oil na init. Okay, next. So, parameters in testing fuel oil. So, these are the parameters or the characteristics. Ito usual na tinicheck natin in testing of fuel oil. First, we have density. And then we have viscosity. So, dapat alam natin viscosity para alam natin paano anong mas magandang viscosity for combustion. Flash point para pag-store natin ng fuel is hindi siya sasabog. Pour point para hindi siya masyadong lumamig na parang magwa-wax na siya, hindi mo magagamit. Cloud point, pour point pala is hindi na siya mag-flow, and cloud point parang magiging wax na siya. So, magiging floor wax na. Okay, carbon residue is to prevent carbon dioxide or carbon monoxide. Ash, kailangan mababa lang yung ash para hindi magkaroon ng parang mga buhangin yung engine natin na maaring makasira or makabara sa filters din. Appearance, total sediment. Ito, sediment, pati ito rin, kailangan matanggal din para hindi magbara doon. Water, kailangan matanggal yung water para maganda yung combustion natin. Cetane index. So, kung mas maganda siyang, mas mabilis siyang sunugin, mas mataas ang cetane index, mas mabilis siyang masunog. Sulfur, prevent air pollution. Kailangan mababa yung sulfur natin. Or kailangan matanggal natin yung bago lumabas sa ating funnel or sa ating tambucho. Vanadium, which is a corrosive metal. So, pwede niya sirain yung mga parts ng engine natin. Aluminum plus silicon, yun, corrosive, abrasive naman. So, kaya niyang gasgasin, magkaroon ng gasgas yung makina natin. So, these are the parameters in testing fuel oil. Next, the principles of fuel combustion. So, dati, tatlo lang to. Magkakaroon ka na ng fire pag may heat, may oxygen, at may fuel ka na. So, itong tatlo lang. Pero, para continuous yung apoy, para hindi siya mamatay agad, kakailangan mo na itong pang-apat. So, tinatawag na siyang fire tetrahedron. So, mayroon siyang apat na sides. Triangle na may apat na sides. So, para siyang pyramid. Pero yung pyramid is tatlong sides lang yon. So, ito, apat na sides yung tetrahedron. So, these are the four principles of fuel combustion. Ito yung kailangan heat, kailangan mo ng init, kailangan mo yung oxygen. Pag hindi tama yung oxygen, hindi yan masusunog. And kailangan mo ng fuel para kasi ito yung susunugin mo, susunugin ng heat. Di ba? Proper heat kasi pag malamig, syempre hindi apoy yan. Okay? And then chemical chain reaction para tuloy-tuloy yung pagsunog. Or yung tuloy-tuloy yung combustion. Hindi siya basta-basta mamamatay. Okay? Next. So, flue gas analysis. So, ano yung tinitingnan natin sa flue gas analysis? Actually, marami tayong tinitingnan sa flue gas analysis. Or ito yung usok. Or yung after ng combustion ng fuel, titingnan mo ngayon yung usok kung saan pwede nagkaroon ng problema. Okay, for example, pag yung usok mo is medyo maitim,
So, mataas yung carbon monoxide mo. Or yan, carbon monoxide yan. Ibig sabihin, mababa yung oxygen sa loob. Itong free oxygen, mababa. So, mataas yung carbon. So, nagkakaroon tayo ng incomplete combustion. So, nagkakaroon tayo ng carbon monoxide. So para yung carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur oxide, and nitrogen oxides, ito yung mga tinitingnan natin. Pag mataas yan, ibig sabihin, so medyo toxic yung usok natin. So bawal yun kasi environmental regulations, di yun papasa. So kailangan meron tayong gawin para mapababa natin yung mga measurements na yan. Next, tinitingnan din sa flue gas, yung excess air. Pag nakita sa analysis na, mataas yung excess air, ibig sabihin, so, hindi nagkakaroon ng proper mixing of fuel and air. So, yung stoichiometry niya or stoichiometric ratio niya or fuel-air ratio niya. So, pag hindi pantay yung fuel and air ratio, nagkakaroon tayo ng either too much air or too much too much or too less air. So, yun, pag too much air, medyo maputi yung usok mo. Pag less air naman, medyo maitim yung usok mo. So, pag nakita ng analysis, kailangan natin adjust yung air kasi medyo maputi siya. Or kailangan natin bawasan yung air kasi medyo maputi siya. Or kailangan natin dagdagan yung air kasi medyo maitim siya. Yun, pwede rin yun. And then, tinitignan din sa gas analysis yung oxygen. So, pag marami pang yung oxygen na natira sa usok, ibig sabihin na yung air-fuel ratio mo is hindi pantay, yung stoichiometry mo, yung analysis mo shows higher free oxygen or too low oxygen. So, adjust mo yung oxygen para makasave ka sa fuel cost mo. Okay? Next, temperature. So, tinitingnan natin yung temperature para ma-optimize natin yung heat loss which saves on energy and cost. Pag masyadong mataas na yung temperature, ibig sabihin mas mataas yung heat loss, so mas energy loss din yun. So, sayang yung fuel natin, tapos konti lang yung nagagamit doon kasi nagiging energy loss na lang pala siya. So, that's why we also have to check the flue gas or the smoke or the exhaust of the engine. Okay, next, composition of lubricants. So, these are the usual composition of lubricants. The base oil niya, so usually meron tayong mineral oil, meron tayong synthetic hydrocarbons, plant-based oils, or other synthetic fluids. So, yung mineral oil, galing yun sa crude oil na ininit. And then, yung synthetic naman is parang dumaan na siya sa laboratory and then binago na yung kanyang parang DNA niya para depende sa gamit niya. So, synthetic na siya. And then, meron din mga plant-based oils galing sa mga coconut oil or ano bang oil gamit mo. So, pwede yan idagdag sa lubricant mo. And other synthetic fluids. So, synthetic, dumaan na sa laboratory. And then, meron niya mga additives. Depende sa gamit mo dun sa lubricant. Kung gamit mo sa makina, kailangan meron siyang anti-foam additive. Kailangan yung viscosity niya, kaya yung malamig, kaya din yung mainit. So, meron tayong viscosity modifier. Meron tayong dispersant. Yung iba, kung gusto mo gumanda, antioxidant pa nga eh. Okay, or antioxidant to prevent oxidation or to prevent corrosion, inhibitor, prevent corrosion, di magkalawang, anti-wear para hindi siya mabilis ma-damage yung metal, magkaroon ng metal if ever nagkaroon ng metal to metal contact, so may protection. Pour point depressant para yung pour point natin, kaya niya pa rin mag-flow kahit na malamig na yung mga lugar. Hindi siya mag-freeze. Okay? Friction modifier to lessen the friction and metal deactivator. So, marami tayong additive na pwedeng idagdag sa lubricant depende sa gamit niya or depende sa kailangan mo or depende sa kailangan ng makina mo. Okay? Okay, next. What are the purpose of lubrication? Actually, maraming purpose yung lubrication pero focus lang tayo sa mga main purpose. So, first, itong pula is reduce friction. Itong red. So, para ma-reduce natin yung friction, so, syempre, pag walang friction,
nare-reduce natin yung friction, nare-reduce din natin yung noise and yung heat na nakikreate during sa pagtakbo ng makina, during the metal to metal or during the running of the engine. So, nare-reduce natin yung friction, kasama na doon yung pagbawas ng noise and bawas din sa heat. Okay? Next is shock absorption. So, usually, yung lubricant natin, meron tayong mga shock absorber. Nilalagyan yun sa loob ng mga hydraulic or lubrication. So, to absorb shock. Sealing action. So, sa mga piston ng engine, nilalagyan yan ng langis sa gilid para mag-seal yung combustion mo, hindi magli-leak sa ibang part ng engine. Next, we have the cleaning effect. So, yung cleaning effect is naglilinis din siya, natatanggal yung madumi o nasasama yung dumi sa kanya. We have also the cooling action. So, syempre, pag dumaan yung langis doon sa metal, may ma-absorb niya yung heat doon sa metal. So, magkakaroon ng cooling effect. A somewhat cooling effect. Pero hindi talaga ganun kalamig. Pero at least, mababawasan yung init. Next, as to transfer power. So, syempre, yung mga hydraulic, lubricant din yon. Or paano ba? Transfer of power. Next, anti-rust. Syempre, para hindi magkalawang. Syempre, pag nilagyan mo yung metal ng lotionan mo ng oil or lagyan mo ng oil, di yan kakalawangin. Kasi yung oil nagpo-protect from the atmosphere or from the oxygen in the air. And lastly, to reduce wear. So, para tumagal yung engine mo, hindi madaling masira, and then mabawi mo yung puhunan mo, and then sobra pa. Kikita ka pa, 'di ba? So reduce wear, so less maintenance, kasama sa reduce wear, less maintenance, less yung gastos mo pag mga gastos mo, mababawasan yung gastos mo. And then mababawi mo pa yung puhunan mo. Okay? Okay, next. So, how do we okay, naman ng tubig. Okay, so, selecting the right lubricant. So, paano ba tayo pumili ng lubricant sa barko? So, isa lang. Always refer to the manufacturer's recommendation. Yun lang. Okay? Usually sa barko, kung ano yung recommended ng manufacturer, yun lang yung ginagamit. Pero, pag wala talaga ang iba, pwede kang kumonsulta or pwede mong itanong sa company or sa mga superintendent natin, i-consult mo, and you can use this table if you want, or you can adjust or you can improve this table. Pero usually talaga sa barko, refer to the manufacturer's recommendations. Yan talaga yung usual na ginagawa natin. So, ano lang yung recommended ng manufacturer, especially pati yung brand minsan, na specific yon na nasa manual, manufacturer's manual. So, yung brand ng lubricant, pati yun, nandun din. So, why not? Kung pwede naman, yun na lang yung sundin mo para hindi ka na mahirapan. Okay? Next. Classification of lubricants. So, there are different classification lubricants. So, first, classification by raw material. Una, meron tayong mga solid lubricants. Ito yung mga molybdenum disulfide. Ito. So, mga solid lubricants, parang grasa yon, pero mas parang may mga grains or parang may mga solid na mga particles yon. Okay? Ito, molybdenum disulfide, lead, monoxide, graphite, and etc. Meron tayong mga solid lubricants. Next, we have the semi-solid lubricants, which are the grease. And meron tayong lubricating oils. Okay, tatlo yan. So, yung grease, kailan mo ginagamit yung grease, kailan mo ginagamit yung lube oil. So, yung lube oil, ginagamit natin sa mga areas na hindi napapasukan ng tubig. Pero, kung nasa labas yung makinarya mo, and then pwede siyang mabasa ng tubig, or masira yung, pag nabasa yung oil mo, nasisira yung lubricating properties niya pag nagkaroon ng tubig. So, yun, pwedeng grasa yung gamitin natin. Okay? Okay, so for lubricating oils, we have the petroleum oils, mineral oils. We have the vegetable animal oils, fatty oils.
And we have synthetic oils, yung mga ginawa na ng mga chemist natin sa laboratory. Yan. Okay, so meron tayong tatlo lang yan. So we have the solid lubricants, semi-solid, and lubricating oil. So yung mga sample ng mga lubricants na yan, nandito sa gilid. Okay. Next, classification by viscosity, according sa viscosity grades of an engine. So meron tayong monograde and meron tayong multi-grade. So tingnan natin dito, ito yung usual na ginagamit natin sa ating mga motor, siklo, at sa mga sasakyan siguro. So kung makita natin dyan, meron tayong 10W40, ibig sabihin multi-grade siya, meron siyang 10W and pwede siya sa 40. And then meron tayong SAE 50. So SAE yan, SAE 10W40 and SAE 50. So SAE is the Society of Automotive Engineers. Yan yung SAE, SAE. So yung mga isang number lang, so yun yung mga monograde. Yung dalawang number, yan yung multigrade. Ibig sabihin sa dalawang number na yan is meron siya, pwede siya sa malamig. Ito yung 10W or 10. W is for winter or malamig na panahon. So magfo-flow pa rin siya kahit na malamig. Pwede mo pa rin siyang gamitin. And then 40 pag medyo mainit, so 40. So pwede siya sa winter, pwede siya sa summer na lang din siguro to. Okay? Pero for example, dito sa atin, sa Pilipinas, wala naman tayong winter, di ba? So kung yung recommended sa manual is, for example, 10W30 for example, wala naman tayong winter dito. So pwede nang kahit na monograde lang oil yung gamitin mo, pero 30 yung SAE 30 yung gagamitin mo kasi 10W30 yung nilagay. Pag 10W40 naman, yung kailangan sa engine mo, tapos nandito ka lang sa Pilipinas kasi wala namang winter, so pwede nang kahit na monograde na 40, SAE 40 yung gagamitin mo na lubricant. Okay? Next. So, yun yung dalawa pala. Dalawa lang yung classification. So, para hindi tayo mahirapan, dalawa lang. So, classification based on raw material and classification based on viscosity. Okay. Next, we have here differentiate the system oil na gamit, yung oil or lube oil na gamit ng 2-stroke engine, 4-stroke engine, and gas turbine. So, kung makita natin, sa lubrication, dalawa yung lubrication natin for 2-stroke engine. Meron tayong oil, cylinder oil for the piston liner combustion chamber, and then meron tayong system oil for lubrication of other moving parts. So, sa itaas banda, meron tayong cylinder oil. Sa ibaba banda ng makina, meron tayong system oil. While sa 4-stroke, isa lang yung oil niya, both gamit na sa system and sa cylinder na. So, both na gamit, pero isang oil lang sa lahat. And yung gas turbine, isang oil lang din. Isang system oil lang para sa lahat na yan. Okay, next. For 2-stroke engine, sa purpose of oil, yung cylinder oil ng 2-stroke engine, yung purpose lang niya is lubrication. So, wala siyang cooling. Pero, yung system oil niya is for lubrication and cooling. Di tulad ng 4-stroke engines and gas turbines na yung lubrication and cooling, yun na yung system oil nila gamit is for lubrication and cooling na. Both, same lang. Okay? Next, for oil consumption, medyo mataas yung konsumo ng 2-stroke engine kasi dalawang oil gamit and then yung cylinder oil, malakas din kumain yan. So, yung 4-stroke engine, medyo low lang yung oil consumption niya, pero kumakain pa rin, nagkukonsumo pa rin nung oil yung cylinder niya. Yan. Pero yung gas turbine, since nagre-recirculate lang yung oil niya, so very low lang yung oil consumption niya. So, konti lang yung kasi nababalik lang, tapos nililinis lang ulit ng purifier. Okay. Sa tatlong to, yung oil burn in combustion, so, yung nasusunog yung langis, dito sa 2-stroke and sa 4-stroke meron. Pero sa gas turbines, wala. So, purely for lubrication talaga and cooling to. Walang nasusunog or nag-evaporate, wala. Okay, for maintenance requirements, kailangan ng routine oil and filter changes and less frequent oil change, routine oil and filter change sa ating 2-stroke and less frequent oil change, parehas sila ng 4-stroke. Routine oil and filter change lang and then less frequent oil change. Pero sa gas turbine, periodic oil changes and long maintenance intervals.
periodic oil change niya, so usually, mas malimit siyang pinapalitan ng oil, pero, ang kagandahan naman is kahit na pinapalitan mo, yung maintenance interval naman nung gas turbine is medyo matagal. Di tulad ng maintenance ng mga engines na medyo usual every 3 months. Yung major nila is every 5 years. Nag-major ka na. Every month, may maintenance ka. Every 3 months, meron ka. Every half a year and every year sa mga engines. Okay, so that's how the comparison of the 3 system oils. Yung 2-stroke is diesel engine yan. 4-stroke, diesel engine and gas turbines. Yung gas turbine, tulad ng mga makina ng barko pala. So, yan yung mga gas turbine. Barko. Mali pala. Yung mga makina ng mga eroplano. Yun yung gas turbines. Okay, next. Oil analysis. So, usual, marami tayong tinitingnan sa oil analysis. Meron tayong water content, fuel content, viscosity, solid content, yung viscosity niya, kung anong grade nung sae niya, soot, oxidation, nitration, TBN, or yung acidity niya. And then, meron tayong mga elements, mga metal elements, metallic, and other kind of elements na maaring napunta sa analysis mo. And then, depende sa lumabas sa oil analysis. Pag mataas yung silver, for example, nagkakaroon tayo ng wear metal sa bearings in the EMD diesel engine. So, may mga significant or may mga reason bakit mataas yan. So, or meron tayong mga makita natin saan tayo nagka-problema. Okay, so kailangan sa oil analysis, so tapos na natin i-discuss to. So, kailangan sa oil analysis, kailangan mong tingnan niya and then hanapin mo ano yung problema sa engine mo. Okay, next. Okay, dito na tayo. So, meron tayong oil analysis report. Usually, yung oil analysis report is nanggagaling ashore. So, nagpapadala tayo ng sample papunta sa lupa, ashore, and then tinitesting na sa laboratory, and then pagbalik, meron silang binibigay na report. Pero minsan, dahil sa medyo matagal pa bago bumalik yung report niya, mga 1 week, bago pa bumalik yung oil analysis report, so, minsan, gumagawa tayo sa barko. Sa barko, minsan, nakikita na natin yung ano yung nangyari or ano yung mga pwede natin i-analyze pala yung oil natin. So, for example, sa fuel oil, sa barko, meron tayong viscometer. So, yung viscometer na yan, tinitingnan niya yung viscosity ng ating fuel. So, for example, yung fuel inlet is nandito. Then, yung iba dadaan dito sa gilid. Yung iba is papasok dito sa loob ng ating gear pump. So, yung gear pump na yan, slow speed gear pump lang yan. And then, papasok yung fuel papunta dito sa gitna. So, sa gitna, makikita nung ating pressure transmitter, so, makikita niya yung pressure sa loob, and then makikita niya rin yung pressure sa labas. And then, depende sa measurements niya, kukuha siya ng signal, and then magkakaroon siya ng signal output, and then ilalagay niya yung signal output, gagawin niyang into a value of centistoke, or makikita mo na agad yung measurement mo sa viscosity ng fuel mo. So, depende sa viscosity, kailangan may mini-maintain ka na proper viscosity para tama yung paggamit ng fuel or para mas mabilis or mas maganda yung combustion ng fuel mo sa loob ng makina. So, dadaan siya ng viscometer. Okay, meron yan sa barko. Next, for density naman, minsan meron tayong itong hydrometer. So, yung density ng battery, ginagamitan natin dito. So, ilulubog natin yan, higupin natin yung liquid, and then, depende kung saan tululutang tong parang measurement, yung may red, green, puti. Okay? Yan. Lulutang yan sa loob. And then, depende kung saan nakatutok yung liquid. Kung naka-green yan, very good yung okay yung viscosity mo ng battery. Pag nasa pula yan, so, medyo low bat na siguro yung battery. Ganun. Okay. Or meron din tayong densitometer. Pero usually, wala naman, wala pala to sa barko. Usually pero pwede din mag-purchase yung barko nito. So, densitometer, lalagay mo lang yung sample mo dito.
yung injection, yung sample, lalagay mo dyan, and then i-measure na niya yung density ng liquid or ng fluid. Okay? Next, for determining or testing flash point. So, yung flash point, ano ba yung flash point ulit? Ito yung pinakamababang temperature na pwedeng magkaroon ng flash or mag-spark yung fuel mo. Okay, so meron tayong two ways in testing the flash point for fuel oil. First, we have the closed cup flash point test. So, dito ilalagay mo sa loob yung fuel mo, nakasarado yan. And then, yung fuel na yan, meron tayong temperature sensor, and then meron tayong ignition burner. And then, sa ignition burner, nilalagyan niya yung apoy. So, habang nilalagyan niya yung apoy, or yung heat, yan, and then iniinit, unti-unti din tumataas yung temperature ng ating fuel. So, habang tumataas, for example, nagsimula siya sa 5 degrees. So, 5 degrees, nilagyan mo ng init, tataas at tataas yung temperature, 6 degrees, 7 degrees. And then, pag nagkaroon na siya ng spark, lagyan mo naman ng apoy sa taas, dito. So, kung kailan siya magkakaroon ng spark, mula sa apoy sa taas, baka sabihin natin, at around 15 degrees, nagkaroon siya ng spark. So, yun yung pinakamababang temperature bago siya mag-create ng spark. So, baring sa fuel na to, 15 degrees yung kanyang flash point. Okay? Or usually kasi, yung flash point natin, umaabot ng 60 degrees, ganun. So, sa heavy fuel oil, 60 degrees usually. So, kailangan, pag 60 degrees yung flash point mo, kailangan yung, pag nag-store ka ng fuel, kung ilalagay mo siya sa storage tank or sa bunker tank, kailangan hindi lumagpas ng 60 para hindi magkaroon ng flash sa loob ng tangke at hindi siya malesen natin yung possibility na magkaroon ng pagsabog or explosion. Okay? So, kung 60 yung flash point mo, kailangan 50 lang siguro yung or 40 lang yung temperature mo sa storage tank. So, pag 40 degrees yung flash point mo, kailangan mas bababa yung temperature ng storage mo. Okay, to prevent flash point. So, ito naman, pangalawa is the open cup method. So, we have the closed cup method and we have the open cup method. So, sa open cup, ganun pa rin. Iinitin natin yung fuel. Lalagyan natin ng ignition sa taas. And then, lalagyan natin ng temperature. So, kung ano yung pinakamababang temperature bago siya tapos magkakaroon siya ng spark, yun na yung flash point mo. So, iba-ibang, pero ganun pa rin yung kinukuha flash point. Iba-ibang way lang. Yung isa closed cup, yung isa is open cup. Okay, next. Sediment content. So, pag mataas yung sediment content, meron tayong oil test centrifuge. So, nilalagay dito yung sample mo. And then, sa loob niyan, iikutin yung sample. And then, syempre, pag ikot ng sample, matatapon sa gilid yung mga sediment. Kasi mas mabigat yon kaysa sa liquid. So, mas solid kasi yung sediment. So, yung solid, matatapon sa gilid. And then, ma-measure niya agad ngayon kung ilan yung sediment content ng fuel mo. So, maliit lang to, portable. So, pwede tong bilhin or pwede rin hindi. Okay? Paano naman natin matatanggal yung sediment? For example, mataas yung sediment content sa loob ng fuel mo. So, paano natin matatanggal? So, sa loob ng barko, meron tayong purifier or centrifugal separator. Ganon din yung kanyang principle, may centrifuge. And then, iikutin niya yung bowl hanggang sa yung mga madumi, yung mga sediment is matatapon sa gilid. And pagtapon sa gilid, isi-separate natin yun, itatapon natin yun, or ilalabas natin yung mula sa bowl para yung malinis na lang na fuel yung natira sa bowl, and then yun yung ipapasok mo sa service tank mo. Okay. Okay, next, acid number testing naman. So, TBN test. So, usually for lube oil to. So, paano natin malalaman yung acidity ng ating lube oil? So, or yung alkalinity ng lube oil natin. So, ito yung maliit lang yan na parang baso na yan na may cup. And then, sa loob ng cup niya, yung baso na yan, lalagyan mo siya ng, so mayroon niyang procedure, lagyan mo ng reagent, lagyan mo ng reagent, anong reagent ba yan? Reagent A ba yan? And then, lagyan mo ng, kung ilan yung ml nung
sample. So, digital yan. So, nandyan, nakasulat dyan sa digital niya, sa cup niya, dyan sa taas, may digital dyan. Yan, nakalagay ko ilang ml ng sample, ilang ml ng reagent yung ilalagay mo. And then, pag nalagay mo na yung tamang reagent at tamang sample niya, so, i-mix mo siya. And then, may timer yan. For example, 2 minutes. So, 2 minutes mo siyang i-shake. After 2 minutes, pag okay na yung timer, nagsabi na doon na okay na, so pwede mo nang pindutin and then check mo na yung measurement mo ng TBN. And then, depende sa requirement ng makina mo, kung bumaba yung TBN niya, so kailangan mo nang magdagdag ng oil. Then, pag medyo mataas pa, so di mo muna kailangan magdagdag ng oil. Unless kung bumaba na yung level ng oil mo. Okay? Next, testing pour point for fuel oil. So, paano ba natin matetesting yung pour point? So, una, palalamigyan natin yung fuel. And then, ilalagay natin siya sa isang bottle. And then, itatayo natin ang bottle. And then, ilalagay natin yung fuel. And then, tutumba natin siya for 5 seconds. So, pag hindi gumalaw for 5 seconds, doon na siya, after 5 seconds na siya gumalaw, yun yung pour point niya. For example, yung fuel mo is, or lube oil mo, or fuel oil mo is, pinalamig mo at around mga, sabihin natin, mga 5 degrees na siya. Ngayon, ilalagay mo sa bottle na yan, and then, itatayo mo yung bottle, ilalagay mo sa bottle yung 5 degrees na fuel oil, and then, itutumba mo. Pag tumba mo, lumagpas ng 5 seconds, hindi pa rin siya gumalaw, ibig sabihin, hindi pa yun yung pour point mo. Taasan mo na ulit. Gawin mong 6 degrees. So, pag 6 degrees, tinumba mo yung bottle, after 5 seconds, dun pa lang siya gumalaw, ibig sabihin yun na yung pour point niya. So, 6 degrees. So, kailangan yung fuel mo, pag nilagay mo sa tangke, huwag mong pababain yung temperature ng less than 6 degrees. For example, para ma-transfer mo pa siya or makapag-flow siya pag kailangan mo siyang gamitin. Okay? Next, we have the viscosity test for lube oil. So, yung gagawin lang natin, lalagay natin yung sample ng bago dito. And then, ilalagay natin yung sample sa kabila ng luma. And pagkatapos, itatayo natin siya parang pahalang, para siyang slide. Okay? Inclined natin. So, after inclination, pag naabot na niya yung gitna, meron niyang marking sa gitna. Pag naabot na yung gitna, yung marking na yon, ito pala yung marking, ito may 0, 0. So, pag naabot na yung marking na yun, ilalagay mo ulit siya into horizontal form. And then, titingnan mo kung pantay siya. Kung pantay pa yung level ng luma at nung bago, ibig sabihin, okay pa yung oil mo. Maganda pa yung viscosity. Pero, pag medyo malapot na yung oil mo, or medyo malabnay na yung langis mo, kaysa sa bagong langis, so, kailangan mo na siyang palitan. Okay? So, that's how you test viscosity test for lube oil. Next, water contamination test for lube oil. So, itong pad na to, lalagay mo lang yung sample na yan. And then, lagyan mo ng, itong pad na to, lagyan mo po muna ng a few drops of water. So, yan, ilagay mo sa test pad yung. So, allow the pad to stand for 5 minutes. So, yan mo lang for 5 minutes. Examine the pad. If there is no yellow color or only a very faint yellow patch appears, the contamination is fresh water. And then, if a large yellow patch appears, the contamination is salt water. Okay, so sa patch pala na yan, lalagyan mo yan ng sample. Two drops of water to the test tube. So, may sample yan, lalagyan ng tubig. So, yun. Pag may yellow color, may fresh water contamination. If a large yellow patch appears, the contamination is salt water. So, to recheck, parang wala pala dito yung test yung step 1, 2, and 3. So, yan. Meron din yan sa barko. So, may mga procedure naman doon. So, pwede mo na lang i-check. Para kasing yung sample na yan is may langis na yan. May lube oil na yan. Okay.
And then we have the crackle test for lube oil. So una, ilalagay natin yung 2 drops of oil on the surface and then iinitin natin siya, hot plate at around 160 degrees Celsius or 320 degrees Fahrenheit. So iinitin natin siya. Pag nagkaroon ng maliliit na bubbles, ibig sabihin may tubig yung langis mo. Okay? So ito yon. Pag medyo maliit lang, ito lang yung ppm niya. Pag medyo marami na, tataas na yan. And then pag kumukulo na talaga, ibig sabihin, hindi naman basa-basa kumukulo yung langis. So tubig talaga yan. Pag kumulo na talaga, medyo mataas na yung tubig sa lube oil mo. So gagawin mo, kailangan mo matanggal yung langis. Either purification or i-drain mo. Okay? So, pangit naman o kung ubusin mo talaga lahat, papalitan mo lahat, mahal din yung langis, eh magamit pa yon. So, yung nasa ilalim lang, i-drain mo lang kasi may nasa ilalim usually yung tubig. Tumulutang naman yung oil sa tubig. Okay, so those are the ways on testing the fuel oil and lube oil on board the ship. Ay, meron pa pala isa, last. Insoluble test. So, sa insoluble test, iti-check mo kung compatible yung fuel mo. For example, may lumang fuel ka at may in-order ka ng bagong fuel. So, paano malaman kung compatible siya? So, ilalagay mo lang sa papel or dito. Or lagay mo sa papel, i-drop mo yung una, yung luma. And then, i-drop mo ulit yung bago. And then, pag ganito yung mixture niya, ibig sabihin compatible siya. Pwede silang mag-mix. Pag medyo hindi sila pareha, tulad nito, may mga medyo dilim, dito naman medyo hindi masyadong nagmi-mix sila, so hindi maganda yung insolubility test nila. So usually yung maganda dito, good. Ito yung good. Pantay yung pagka-distribute nila. Pero pag may mga markings na ganito, hindi pantay yung kanilang, ito may itim sa gitna tapos may mga medyo light sa gilid. Ito, ganyan. Ito hindi pantay yung kulay. So hindi maganda yung hindi sila compatible from each other. So, wag mong imimix. Okay, pwede din siya sa lube oil. Yung lumang oil mo, and then yung bago. For example, yung dating oil mo is sa anong brand yon, and then nagpalit ka ngayon ng brand. So, mag-insoluble test ka muna. Pag hindi sila compatible, wag mong i-mix. Kailangan mo talagang i-empty yung yung langis mo bago mo palitan ng bago. Pero kung compatible naman sila, pwede silang i-mix. Okay, that's it. So, thank you very much and I hope you learned something. See you on the next video.